May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay? Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito subukan mo kabayan, gabay medalyon pangkalahatan. Simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, leklay, diamante negra at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa Negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jimmy. Nangyari ito sa probinsya ng Negros. Minana ni Jimmy ang katayan na unang negosyo ng angkan. Malakas ang kita dahil dumarayo ang mga negosyante ng baboy sa pamilihan para magpakatay. 3 lang ang trabahador dahil hindi na kumuha ng iba sa nangyaring pagnanakaw ng mga dating katiwala. Iniisahan si Jimmy sa mga oras na wala siya sa katayan, kung minsan ay nanglolob pa sa gabi. Hindi lang pera ang tinatangay, maging ang mga karne na dapat sana'y ihahatid sa mga suki. Ang naiwan ay 2 pinsan, si Obeng at Kiko na sila ring tapat sa kanya. Simulat sa pool ito na ang katuwang sa lahat. Hindi lang sa katayan, maging sa buhay at sa bagong itinatayong kambingan. Habang tumatagal kasi ay humihina ang katayan, magmula nang natuto ang mga tendero ng karne sa ganitong gawain. Ang iba ay kumukuha na ng mga ngatay na sa tindahan lang nakatoka. Dahil dito, nag-isip ng ibang pagkakaabalahan si Jimmy. Kagad nagmungkahi ang pinsan ng kambing. Ilang buwan na magmula nang simulan ang pag-aalaga ng mga kambing. Ang naipon sa pagkakatay, binili ng mahigit 20. Swerte rin dahil ang 4 sa mga ito ay buntis. Nang mga anak ay nadagdagan. Kaso nga lang, hindi makapaniwala si Jimmy dahil purong itim ang mga anak kahit maputi ang inang kambing. Inisip na lamang na baka itim ang kulay ng lumahi dito. Naging maayos ang negosyante dahil ito ang kasagsagan ng piyestahan sa mga karatig lugar. Kambing ang napiling karamihan na ihanda sa salo-salo. Hindi pa kabilang ang tipikal na negosyanteng bumibili upang ipagbili din sa mas mataas na halaga. Nariyan na rin ang mga kainan na ang espesyal na putahe ay kalderetang kambing. Jimmy, maliit na kambing na lang yung natira. Hindi ba tayo bibili kapalit na mga nabenta? May pera pa naman mula sa kinita natin. Tara, bumili tayo. May alam ako kung saan makakamura. Wika ni Kiko. Kasalukuyang nagtatanghalian ang magpipinsan. Kakatapos lang nilang magbenta ng kambing. Nangatay sa piyestahan sa kabilang bayan. Bibili talaga tayo mamaya pagkatapos kumain. Masyado ka namang nagmamadali eh. Pero napansin nyo, kakaiba yung karne ng kambing natin ano? Hindi naman gaano katabaan, pero siksik sa laman. Natuwa nga yung alkalde sa bayan eh. Kasi ilang oras ang itinagal ng pagpapalambot. Bibili daw sa susunod na buwan para sa kaalaman ng anak. Tandaan nyo makakalimutin pa naman ako. Nga pala, yung katayan natin isasara ba?
Mas kumikita kasi tayo dito sa kambing eh. Kahit ilang buwan yung aantayin bago makabenta. Yung katayan natin, bihira na lang. Yung mga tendero-tendera kasi, natuto na eh. Sila na lang ang gumagawa. Hindi muna. Kahit papano kumikita naman ang katayan eh. Bihira nga lang pero ayos yon. Mapapakinabangan pa rin. Kiko, yung sinabi mong makakamura, sigurado ka ba? Bala ko kasing bumili ng 15 o 20 kambing. Ipares-pares natin. 10 babae, 10 lalaki. Kung hindi naman naabutin, pwedeng mas mababa ang bilang ng lalaki. Mas mahalaga ang mga babae para makapagparami. Oo naman, kilala mo si Mang Ador? Yung matandang bulagang kanang mata? Nakatira yun sa bundok eh. Kapag kasi lagpas 10 ang bibilin mo, magbibigay pa yun ng libre. At saka mapapagkatiwalaan yun. Malulusog yung mga alaga, hindi nagbebenta kahit sinipon lang ang kambing. Nagbibigay yun ng payo para sa wastong pag-aalaga. Ayos pala eh, o sige. Puntahan natin mamayang hapon. O Beng, bilan mo ng gasolina yung sasakyan. Magdadala tayo ng truck para kung makabili, mauwi natin kaagad. Pagsapit ng hapon, pinunta nila ang tahanan ni Mang Ador. Nahirapan dahil pataas ang lugar. Hindi kinaya ng minamanehong truck, kaya iniwanan sa baba. Maging sila, hindi halos makarating sa itaas. Masyadong matarik. Naglalakian pa ang mga bato sa daanan. Kung hindi matibay ang mga paa, isang maling apak lang. Madudulas at gugulong pa'y baba. Puro reklamo ang inabot ng magpipinsan pagdating sa mismong bahay ng matanda. Ano ka ba naman, Kiko? Hindi mo sinabi na pahirapan yung pag-akyat sa bundok. Nakakapagod. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Kung sinabi mong ganito yung aabutin natin, hindi na lang sana tayo tumuloy. Parang mamamatay pa ako sa pagpunta dito. Yan na ba ang tahanan ng Mang Ador na yon? Oo, yan na nga yun. Kung sasabihin ko sa inyo na ganito yung sitwasyon, siguradong hindi kayo tutuloy. Sa katunayan, ilan lang yung pumupunta dito eh. Oh, yan na pala si Mang Ador oh. Magandang hapon po. Mula sa pintuan ng maliit na kubo, natanaw nila ang isang matanda. Bumubuga ng usok mula sa hinihitit na tabako. May bitbit pang tasa ng kape. Nakatitig lang ito sa kanila. Hindi nag-abalang sumagot o bumati pabalik. Sabi mo isang mata lang yung bulag. Bakit parang dalawa? Hindi yata tayo nakikita niyan eh. Hindi lang siguro mata yung may diferensya, pati siguro tenga. Tignan niyo oh, hindi lang tayo nakikita, hindi rin tayo naririnig. Nakikita at naririnig ko kayo. Mga ulupong na to. Kung makapagsalita, parang hindi karap yung taong pinag-uusapan. Ano bang sadya nyo rito? Hindi ako tumatanggap ng bisita na walang pasabi. Nagulat sila sa tugon ng matanda. Naunang lumapit si Kiko, pero dali-daling umatras nang mapansin ang bitag na nagkalat sa bakuran. Kung hindi pa nakaiwas, tatamaan ng palaso sa ulo. Parehong natigilan ang magpipinsan. Isang maling hakbang pwede kayong mamatay. Sumagot nga kayo. Ano bang pinunta nyo rito? Hindi naman kayo mukhang naligaw kasi binanggit nyo pa ang pangalan ko. Kaso lang, hindi ko naman kayo kilala. Manong, nandito po kami para bumili ng kambing. Kilala po namin kayo. Matunog po kasi yung pangalan nyo eh. Balita po namin nagtitinda kayo ng kambing kaya nandito kami. Hindi ba mga pare? Ang sarap mong batukan. Akala ko, kilalang kilala mo yung taong yan eh. Bakit parang ngayon lang kayo nagkita? Hindi, narinig ko lang yan sa mga kakilalang negosyante. Hindi naman ito yung unang beses na nakita ko siya. Ilang ulit na doon sa pamilihan. Sumabay na lang kasi kayo para makabili na tayo ng kambing. Kambing? May mga alaga ko dito. Sakto ang dating nyo. Kailangan ko silang ipagbili kasi hindi na magkasya sa silungan. Sigurado ba kayo na sa akin kayo bibili? Hindi ako makakapayag na ibalik ang mga kambing sa oras na mabayaran. Wala akong panahon para sa lokohan. Kung magkakasundo tayo sa presyo at kondisyon ng kambing,
Sigurado po kaming bibili. Pwede po bang makita ang mga hayop? Sumunod sila kay Mang Ador sa likuran ng tahanan. Bumungad ang malaking kulungan. Siksikan ng mga kambing na sobrang dami. Maliban dito, wala nang ibang alaga ang matanda. Malulusog ang mga ito. Unang tingin pa lang, halata ng malaman. Kaagad nilang pinag-usapan ng presyo at iba pang bagay. Nagkasundo dahil walang maraming tanong si Mang Ador. Isa-isang inilabas ang mga kambing na napiling bilhin. 25 ang kabuang bilang. Sumakto ang halagang dala para mabayaran ang ganitong karami. Maswerte kayo ha. Maayos ang timpla ng ulo ko ngayon. Hindi mataas na presyo ang binigay ko. Nga pala, bago ko makalimutan, eto, may libre kayong isa. Wika ni Mang Ador. Hinila nito mula sa iwalay na kulungan. Itim na kambing. Ilang buwan pa lamang ang gulang. Nagtaka si Jimmy dahil sa kanya lumapit. Tiningala siya ng kambing. Hinagod na lamang niya ang ulo nito. Aba ayos ah. Nagustuhan ka ng kambing. Alagaan mong mabuti dahil malaki ang pakinabang yan. Hindi mo makikita sa ngayon, pero balang araw magugulat ka na lang sa itutulong yan. O siya, lumakad na kayo bago pa tuluyang sakupin ng dilim ang paligid. Mahirap makababa ng bundok lalo na kung gabi. Kahit may araw manong, mahirap pa rin po eh. Sige po, lalakad na kami ha. Maraming salamat po sa inyo. Gabi na nang makarating sa tahanan, ipinasok sa kulungan ang mga kambing. Kaso napansin ni Jimmy ang kalagayan ng isa. Ang libreng kambing, walang tigil sa pag-atungal. Lumulundag-lundag pa sa kinalalagyan. Hindi maperme kahit anong gawin. Binigyan ng makakain at may inom subalit ayaw pa rin. Pinakawalan na lamang, hinayaang gumalaw sa buong dako. Sa pamamagitan nito naging kalmado rin. Kakarating lang perwisyo kagad. Sinabi pa ni Mang Ador ng mapapakinabangan. Ngayon pa lang ang sarap ng katayan eh. Ang likot, ang ingay. Hayaan mo na, baka naninibago pa sa paligid. Mauna ka sa loob. Tulungan mo lang si Kiko sa pagdidiskarga ng mga baboy doon sa katayan. Mabuti nga may nagpakatay ngayon eh. Siguraduhin niyong maayos na may tatali ah. Kapag nakawala, malaking halaga ang pananagutan natin. Nagpa 50 kilo pa naman ang mga yan ah. Oo sige, kami nang bahala dun. Madali lang naman yan, maiwan ka na dito. Nang si Jimmy na lang mag-isa, inatupag niya ang muling pagsuri sa tali ng mga kambing. Inayos na rin ang nawagwag na sako at damo sa dami. Pagkatapos ay pinagmasdang mabuti ang mga alaga. Hindi mapigilang mapangiti sa muling pagdami ng mga ito. Hindi nagtagal, napalingon siya nang makaramdam ng mabigat na presensya. Kaba ang inabot ng makitang nakatindig ang itim na kambing. Nanlilisik ang mga mata, parang tao ang pormahan ng pagtayo. Kagad naman itong bumalik sa ayos ng mahampas ng walis. Diretsyong naglakad sa pinakadulo at sumalampak sa lupa. Lintik na kambing! Akala ko pa naman demonyo bigla na lang tumatayo. Grabe! Hindi makapaniwalang nakatingin sa kambing habang hinahagod ang kabadong dibdib. Dali-dali na rin siyang lumabas ng kambingan at saka nagtungo ng tahanan. Hindi mapakali sa nangyari. Sinilip niya ang kambing. Ganun na lamang ang takot nang makitang nakatitig ito sa kanya. Kung wala lang ilaw sa tapat nito, tanging kulay na mga mata lamang ang lilitaw. Sinasapian yata atong kambing na to ah. Hindi kaya nilibre kasi may sapi. Naku, delikado kapag ganun ah. Napabuntong hininga sa takot. Sinarili na lamang ang naiisip tungkol sa kambing. Inantay ang pagbalik ng mga pinsan para masabihan. Pagdating ng mga ito, pinunta nila ang kambing. Kaso nga lang umaakto itong normal. Hindi katulad kanina
na halos mahimatay si Jimmy sa sobrang pananakot. Tahimik lang na kumakain ng damo. Pagkatapos ay nakayalubilo sa iba pang kambing. Gawa lang siguro ng pagod yan, Jimmy. Kung may sapi man ang kambing na yan kagaya ng sinasabi mo, sana inatake niya yung iba, pati rin tayo. Tignan mo, ang ayos-ayos ng kondisyon eh. Tara, doon na nga tayo sa bahay. Baka inaantok ka lang, pinsan. Matulog na rin tayo. Maaga pa bukas yung katayan, no? Nagkipit balikat na lamang si Jimmy. Inisip na baka tama ang mga ito. Sa sobrang pagod ay namamalikmata. Nang mga sumunod na araw ay naging abala ang magpipinsan. Pagkatapos sa katayan, dumiretso sa kambingan para maipastol ang mga ito. Si Jimmy ang nagbabantay sa bakanting lote. Samantalang si Kiko at Obeng nagtungo ng kagubatan para manguha ng talahib at iba pang dahon na pwedeng ipakain sa kambing. Habang nakaupo sa lilim ng puno, napansin niya ang itim na kambing. Sa dami ng nakapastol sa kapatagan, nangingibabaw ito. At kahit nakahalo sa mga maliit na parehong itim na kulay, hindi maiwasan ni Jimmy na makaisip ng masama. Pakiramdam niya ay may sapi ito. Pinagmasdang mabuti. Umiiwas ng tingin sa kanya. Pambihirang kambing to. Kakaiba talaga eh. Malaman ko lang na may sapi ka. Talagang kakatayin kita. Pagbalik ng tingin, gano'n na lamang ang pagkagulat nang magwala ang lahat. Sinuwag ang isa't isa. Dali-dali niyang sinaway ang mga ito pero natigilan nang mapansin ang isang matandang babae sa hindi kalayuan. Nakapikit habang kinukumpas ang mga kamay. Nagsasambit ng mga salita. Kasabay nito ang paglapit ng itim na kambing sa ginang. Sinuwag ng sinuwag hanggang suminto sa ginagawa. Dali-dali namang umalis ang matanda nang makita siyang nakatingin. Tumakbo pabalik sa kanya ang itim na kambing. Tumingala sa kanya at mahinang umatungal na para bang may gustong sabihin. Makalipas ang ilang oras, niligpit na rin ang mga ito dahil paggabi na. Sa kambingan muna tumambay si Jimmy. Gustong pagmasdan sa malapitan ang itim na kambing. Kahit nakahalo sa kakulay, madali pa rin nakikilala dahil sa ibinibigay na enerhiya. Talagang hindi ka normal na kambing ano. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Aling Gregoria. Nako, walang kahit sinong tao dito sa lugar ang sumubok na kumalaban sa kanya. Kilalang manggagawa yun eh. Masamang manggagaway. Nagbibigay ng sakit sa mga tao at mga hayop. Mabuti nga, umayos sa mga kasama mo kanina. Siguro ginamit ng mahika kaya nagrambulan. Kung hindi ka naging alisto, malamang may mga mamamatay sa alaga natin o malulumpo. Halika nga, lumapit ka rito. Wika ni Jimmy. Hindi niya napapansin. Unti-unting nagbabago ang kanyang ugali. Nagiging malapit sa kambing. Lumapit naman ang alaga sa kanya. Naupo sa harapan. Sinubuan niya ng damo pero kagad ding tumayo nang makarinig ng kaluskos. Nagsimulang magwala. Kahit mataas ang bakod, nagawang tumalon. Lumabas ng kulungan at dumiretso sa kakawyan. Dali-daling tinawag ni Jimmy sina Kiko at Ubeng para hanapin ito. Hiwalay sila ng direksyong tinahak. Parehong may dalang sulo at patalim. Kabisado nila ang kakawyan. Maliban na lang sa kinakatakutang ligaw na hayop. Nariyan din ang mga sigbin na alaga ni Aling Gregoria. Minsan silang hinabol nito. Sa kabutihang palad ay nakaligtas. Me, kambing! Me! Nasa ka bang kambing ka? Bumalik ka nga dito. Baka gawing hapunan ka ng sigbin. Bigla ka na lang tumatakbo. May hirapan pa kami sa paghahanap niyan eh. Naglakad siya sa unahan. Kagad pinatay ang sulo nang makarinig ng pag-angil. Malapit lang ito sa kanyang kinalalagyan. Hinanap at mula sa unahan, nakakita siya ng kakaibang hubog.
Ang unang nakita ay bandang itaas. Hugis tao na may hawak na palakol. Nagtago si Jimmy sa likuran ng puno. Muling tinignan ang buong kaganapan. Laking gulat niya dahil ang kalahati ng katawan nito mula sa kabayo. Tatakbo na sana si Jimmy, kaso nga lang nakita niya sa harapan ng nilalang. Katawan din ng tao, pero ang ulo ay mula sa baboy ramo. Nagsimulang magsagupaan ang dalawa. Nakakabinging angil ang nagmumula sa kanila. Walang binatbat ang baboy ramo. Ilang ulit pinaghahampas ng palakol sa buong katawan. Wakwak ang mukha nito. Naglabasan ang lamang loob. Sumigaw ng napakalakas ang nilalang na merong katawan ng tao at paa ng kabayo. Hindi makakilos si Jimmy sa kinakatayuan. Hanggang sa nakita niya na unti-unting nagbago ang anyo nito. Bumalik sa pagiging kambing na kulay itim. Hindi nakapagsalita si Jimmy. Sinusundan na lamang ng tingin ang alagang kambing habang kalmado itong naglalakad pabalik ng tahanan. "Hoy, Jimmy, anong ginagawa mo dyan? Bakit tulala ka? Ano ba nangyari?" Parang nakita nito yung alagang sigbi ni Aling Grego. Teka, ano yan? Aswang yan ah! Wika ni Kiko nang makita ang nakabulagtang aswang sa unahan. Gayon din si Ubeng. Sa takot ay dali-daling tumakbo ang tatlo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi mawala sa isip ni Jimmy ang nasaksiyang kaganapan. Kasabay nito ang pangamba kay Aling Gregoria. Pabalik-balik ito sa kanilang tahanan. Palaging nakatingin sa mga kambing na parabang may hinahanap. Wala siyang lakas ng loob na humarap dito dahil delikadong kalaban. Kaya naman ang ginawa ay nagsaboy ng asin sa buong lugar. Umaasa na sa ganitong paraan, maitataboy ang ginang kaso nga lang hindi tumalab. Mas lalo pang nabahala nang lumabas bigla ang itim na kambing. Hoy! Ano ka ba naman bumalik ka nga rito? Anak ka talaga ng kambing. Wala pa naman si Ubeng at Kiko. Hahabulin sana ni Jimmy kaso natakot siya kay Aling Gregoria. Inantay na lamang niya ang pagbabalik ng kambing. Naririnig niya ang pag-atungal nito na parang nasasaktan. Ilang sandali pa, kumaripas ito ng takbo pabalik ng kulungan. Tinignan niya ang dinaanan. Wala ang matandang manggagaway, kung kaya't nakahinga at dali-daling sinuri ang alaga. Nakahiga ito sa lupa at sugatan ng tiyan. Kaagad namang naagapan, kaso nga lang nangihina na ang kambing. Sumaktong dumating na si Ubeng at Kiko. Ano ba kasing nangyari? Sinong baliw yung tataga ng alaga natin? Ang liit-liit sinaktan. Paano nga pala nakatakas sa kulungan ng isang yan? Ang taas ng bakod dito ah. Siguro iniwan mong nakabukas. Hindi ko rin alam, nakita ko na lang tumatakbuli sa kakao yan eh. Parang galit kay Aling Gregoria. Dumalaw na naman dito yung matandang yon. Hindi ko maintindihan kung bakit pabalik-balik tapos yan sinugod ng kambing. Eh alam niyo naman di ba may sa demonyo yung Aling Gregoria na yan. Baka nagalit sa ginawa ko nung nakaraan eh. Pasensya na kayo, hindi ko nasabi kaagad ah. Napalakas kasi yung tirador ko eh, dumiretso dun sa bahay niya. Hindi ko alam kung may nasira ba o merong tinamaan. Alam niyo naman yan, di ba? Palagi naghihiganti. Bakit hindi mo kagad sinabi? Malalagot talaga tayo niyan. Alam mo naman yung matandang yan, di ba may sa demonyo? Iba't ibang uri ng nilalang o elemento yung alaga niyan, di ba? Nung nakaraan may sigbin pa. Kaya pala gano'n na lang yung tingin sa atin eh. May ginawa ka eh. Kasi naman kahit walang ibon, tirador ka ng tirador eh. Natamaan mo siguro si Aling Gregoria. Sana nga lang yung mga alagang kambing lang natin yung gusto. Eh paano kung tayo yung puntiryahin yan? Kagaya ng inasahan, sumapit ang gabi na walang tulugan. Hindi pa gaanong malalim ang gabi, pero nambubulabog na ang aswang. Nasa loob lamang ng tahanan ang magpipinsan. Nagtutulakan kung sino ang sisilip sa labas. Parehong natatakot dahil alam nila ang alagang sigbi ng manggagaway ang nanggugulo.
Ang buong akala nila ay ligtas sila sa loob ng lugar. Kaso nga lang, nakapasok ang isa. Kinagat sa braso si Kiko. Wala silang nakikitang aktwal na figura ng Sigbin. Tanging bakas ng kagat lamang. Labis ang pagdurugo. Hindi na kinaya pa ni Kiko ang dulot na sakit. Nangisay at namutla. Nataranta si Ubeng at Jimmy. Dali-dali nilang pinatigil ang pagdurugo. Sinubukang agapan gamit ang gamot na nahalungkat sa tabi. Kaso nga lang walang bisa ang mga ito. Lumipas ang ilang sandali. Nawala na ng malay si Kiko. Masyadong malayo ang ospital. Delikado kung lalabas tayo, nariyan pa ang mga Sigbin. Nakapasok nga ng hindi natin namamalayan eh. Naguguluhan ng dalawa sa sitwasyon hanggang sa narinig nila ang boses ni Aling Gregoria. Kung hindi nabasag ng kaibigan niya yung gamit ko sa tahanan, walang gulong mangyayari. Huwag na rin kayo mag-aksaya ng oras. Magpaalam na kayo sa kaibigan niyo dahil mamamatay na yan. Sinilip ni Jimmy ang labas ng tahanan. Nakita si Aling Gregoria nakatabi ang alagang Sigbin. Napako ang tingin sa nilalang dahil sa taglay nitong itsura. Kasing tangkad ng asong kalye, nakaliyad, mababa ang mga paa sa unahan kumpara sa likod. Matulis ang mga pangil, naglalaway, nanlilisik ang pulang mga mata. Grabe ang takot ni Jimmy at Ubeng habang sinisilip ang mga ito. Ilang sandali pa, napansin nila na umuusal ng kung anong salita si Aling Gregoria. Kasunod ang pagkumpas ng mga kamay, hanggang sa biglang sumigaw si Ubeng nang maramdaman ang pananakit ng tiyan. Tama na! Tama na, Aling Gregoria, maawa ka sa amin. Nakikiusap ako sa inyo. Wika ni Jimmy, hanggang sa kumilos ang alaga ni Aling Gregoria. Sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Jimmy. Dahan-dahang gumagapang papalapit. Kaso nga lang umangil ng malakas ang Sigbin. May humila sa mga paa nito. Ibinalibag palabas ng tahanan. Muling nakita ni Jimmy ang isang tao na may hawak na palakol. Ang kalahating katawan ay mula sa kabayo. Tinitigan ng nilalang si Jimmy. Alam niya na ito ang alagang kambing. Lumabas ng tahanan ang alaga. Hinarap ni Itim ang Sigbin at ang manggagaway. Umusal ng orasyon si Aling Gregoria. Samantalang umatake naman ang Sigbin. Kaso nga lang paulit-ulit lang itong hinahampas ni Itim. Walang nagagawa ang nilalang sa kanya. Nandito pala ang pakialamerong nilalang. Pinatay mo yung isang alaga ko. Ngayon gusto mong dalhin yung isa. Nagtatago ka pa sa katawan ng itim na kambing animal ka. Muling nag-usal ng orasyon si Aling Gregoria. Kaso nga lang hindi ito tumatalab kay Itim. Tumilapon ang matanda nang hambalusin ng palakol. Tumalsik ang matanda papunta sa puno. Dali-dali namang lumapit ang alaga sa kanya upang alalayan. Dinig ni Jimmy ang bawat paghakbang ni Itim. Naglalakad papalapit sa manggagaway at sa alaga nitong Sigbin. Nakaharang ang Sigbin sa harapan ni Aling Gregoria. Pinoprotekta ng amo. Sandali itong tinitigan ni Itim. Laking gulat ni Jimmy. Bigla itong hinambalos. Durog ang Sigbin. Ganon din ang ginawa kay Aling Gregoria. Hinawakan nito ang dalang pamalo. Buong puwersang hinampas ang ulo ng matanda hanggang sa madurog ito. Napapikit na lang si Jimmy sa nasaksihan. Sa muli niyang pagdilat, itim na kambing ang nakita. Naglalakad papalapit sa kanya. Dinalaan pa ang kamay ni Jimmy hanggang sa pumunta ang itim na kambing sa dalawang pinsan, kay Kiko at Ubeng. Kasabay ng pagdila ng itim na kambing, naging maayos ang kalagayan ng dalawang pinsan. Anong klaseng elemento ka ba? Bakit ka ba nagpapalit ng anyo? Bakit mo pinatay si Aling Gregoria? Paano mo napatay yun, pati yung Sigbin? Yung mga pinsan ko,
Kahit walang malay, alam ko magaling na yung mga yan eh. Ano ka ba talaga? Hindi sumasagot ang alagang sitim. Abala sa pagkain ng damo. Bumalik na lamang siya ng tahanan. Inayos ang pagkakahiga ng dalawang pinsan. Pagsapit ng umaga, nagulat na lamang dahil wala na sa kulungan ang itim na kambing. Hinanap nila sa buong lugar. Kahit sa ang dako ay hindi na natagpuan. Naisip ni Jimmy na puntahan si Mang Ador para magtanong. Pagkarating, ang mismong kambing ang sumalubong. Ay, paanong napunta yan dito? Kinuha niyo po ba? Kagabi nasa bahay lang yan eh. Bumalik na yan dito kasi tapos na ang misyon niya. Napuksa na ang kailangan puksain. Yun lang naman ang sadya ng kambing na yan sa inyo. Napansin ko ang enerhiya na bumabalot sa inyo nung dumating kayo sa lugar. Nararamdaman ko na namarkahan kayo eh. Malapit ang biktimahin, kaya pinasama ko si Itim. Anong klaseng nilalang po ba yan? Bakit nagpapalit ang anyo? Iho, maraming bagay sa mundo na mahirap paniwalaan at intindihin. Huwag mo nang alamin. Hayaan nating manatiling sekreto para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng itim na kambing. Kung lubusan ka nagpapasalamat sa ginawa niya, mas mabuting wag mong ipagsasabi kahit kanino ang bagay na to. Hindi na kinulit pa ni Jimmy ang matanda. Malaki ang pagpapasalamat nito kay Itim. Kung hindi dahil sa kambing, malamang patay na sila. Wala mang naging malinaw na sagot sa mga katanungan. Nakontento na lamang si Jimmy na minsan niyang nasaksiyan ang kakaibang kaganapan. Isang napakabagsik na nilalang. May katawan ng tao, paa ng kabayo, na nagtatago sa katangian bilang itim na kambing. Ang susunod na kwento mga kabayan ay bagong istorya pa din. Ito ay tungkol sa isang mambabarang na gustong magbagong buhay. Kaso nga lang, pilit siyang ibinalik sa nakaraan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julius. Nangyari ito sa Mindoro. Si Julius ay mula sa angkan ng mga mambabarang. Simula pa sa panahon ng lolo, kinakatakutan na sila sa bayan. Hindi dahil sa pagiging masama, kundi dahil sa kapangyarihan na hindi maintindihan ng karamihan. Ang kanyang lolo na si Caben, bukod sa pagiging mambabarang ay nanggagamot. Kaya niyang magpagaling ng sakit. Sinasabing may mga taong lumalapit sa kanya na humingi ng lunas. Ngunit may ilan ding nagpupunta para humingi ng ganti. Hindi to lantaran, pero bulong-bulungan ng matatanda. Kapag kinausap mo si Caben na may galit sa puso, may mga bagay na nangyayari sa mga kinaiinisan mo. Ang tatay ni Julius na si Mang Dario, hindi nagpatuloy sa ganitong gawain. Mas pinili niyang maging tahimik at magtrabaho sa palengke. Pero kahit ganun, may ilan ding natatakot sa kanya. Palihim siyang iniiwasan. Ang iba ay pabulong kung magsalita tungkol sa kanilang pamilya. Samantalang si Julius, bata pa lamang alam na may kakaiba. May mga panahon na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Nakakarinig ng mga bulong kahit mag-isa. At minsan kapag sobrang galit, may mga hindi maipaliwanag na nagaganap sa paligid. Dito nagsimula ang lahat. Isang gabi pinatawag ng lolo. Nakaupo ito sa harapan ng maliit na altar. May nakasinding kandila. May mangkok ng tubig na may lumulutang na dahon ng sambong. Julius, lumapit ka. Tahimik na lumapit si Caben. May kaba sa dibdib. Ngayon pa lang niya nakitang seryoso ang lolo niya. Malapit na ang panahon na po. Sa'yo ko'y papamana ang bertud.
Bertud, Ang kapangyarihang taglay ng ating angkan. napalunok si Julius. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya inaakalang ngayon na. Pero lolo, ayoko. Napatingin sa kanya si Caben, halatang hindi na nagulat sa sagot. Alam kong takot ka, pero hindi ito isang bagay na pwedeng tanggihan. Nasa dugo mo na ito. Lolo, ayokong katakutan ng mga tao. Ayokong lumaki na parang iniiwasan. Iniiwasan nila ako hindi dahil sa bertud, kundi dahil nauunawaan nila ang kapangyarihan natin. Yan ay refleksyon ng sarili nilang masamang gawain. Kung wala naman silang planong kasamaan, bakit sila iiwas? Hindi mo ako naiintindihan, lolo. Basta ayoko. Saglit na katahimikan. Tila nag-isip si Caben bago muling nagsalita. Kung ganon, ikaw ang gagawa ng sarili mong daan. Pero tandaan mo, Julius, sa sandaling tanggapin mo ang bertud, hindi mo na ito mababawi pa. Napatingin si Julius sa mata ng lolo. Wala nang pagpipilian. Papayag ako, lolo. Pero hindi ko gagamitin ang bagay na yan para sa kasamaan. Nasa iyo kung paano mo gagamitin na po. Pero tandaan mo, ang bawat kapangyarihan ay may kapalit. Dahan-dahang inilagay ni Caben ang kamay sa noo ni Julius. Naramdaman ang matinding init na dumadaloy sa katawan. Napapikit sa tindi ng nararamdaman. May dumadaloy na enerhiya mula kay Caben patungo sa kanya. Magmula ng gabing iyon ay nagbago ang lahat. Matapos ipasa ni Caben ang bertud kay Julius. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Para bang nabunutan siya ng mabigat na dadalhin. Ngunit kasabay nito ang panghihina. Lolo, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang matakot, apo. Talagang ganito ang kapalit. Napaluhod si Julius sa tabi ng lolo. Hawak ang kamay. Unti-unti nang lumalamig. Teka, sandali, lolo. Wala namang ganyan, ano? Huwag mo akong iwan. Gamitin mo ng tama ang bertud. Ipakita mo sa kanila na hindi tayo dapat katakutan. Sa huling sandali, isang ngiti ang inawanan ni Caben bago tuluyang pumikit. Matapos ang pagpanaw ng lolo, matagal na nagluksa si Julius, pero hindi siya nagpatalo sa lungkot. May iniwan na misyon sa kanya si Caben. Ito ang baguhin ang tingin ng tao sa kanilang angkan. Nag-aral siyang mabuti tungkol sa panggagamot. Ngunit hindi tulad ng ibang albularyo na umaasa sa gamot at orasyon. Ginamit niya ang bertud na naipasa sa kanya. Ang natatanging kakayahan, utusan ang iba't ibang uri ng insekto. Sa tulong ng kakayahan, nag-alaga siya ng iba't ibang uri. Pinapakain niya ito ng karne ng hayop na may halo ng sariling dugo upang maging tapat sa kanya ang mga insekto. Sige lang. Kumain lang kayo, mga alaga. Kakailanganin nyo yan sa gagawin nating panggagamot. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang kaalaman sa panggagamot. Dumating ang pagkakataon. Matandang babae ang lumapit sa kanya, namimilipit sa sakit ng tiyan. Ay, Julius, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Pinakawala ni Julius ang mga alagang alitaptap. Lumiwanag ang buong paligid. Dahan-dahang dumampi ang mga alitaptap sa tiyan ng matanda. Kasabay ng liwanag nila, nagbibigay ng matinding init sa tiyan ng pasyente. Ilang sandali pa biglang bumuti ang pakiramdam ng matanda. Tila hinigop ng liwanag ng alitaptap ang lahat ng nararamdaman. Ay, teka, ano ginawa mo? Wala humanang. Ang mahalaga, magaling na kayo. Nagulat ang mga tao sa kakaibang paraan ng panggagamot ni Julius.
Sa kabila ng takot ng ilan sa kanyang angkan, dumami ang lumapit sa kanya upang magpagamot. Ngunit kagaya ng normal na kaganapan, may mga taong hindi natutuwa sa ginagawa niya. Mga taong hindi naniniwala na isa siyang manggagamot. Hindi siya albularyo. Isang mambabarang na masama ang katauhan. Nagtatago lamang sa pagiging mabuti. Huwag kayong magpaloko. Mambabarang yan, ginagamit niya yung bertud para linlangin tayo. Sa halip na patulan, tinitigan lang sila ni Julius. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko. Hayaan mo nga mga taong natutulungan ko magsabi kung ano ko. Sa kabila ng duda ng ilan, mas marami ang patuloy na lumalapit sa kanya. Bawat taong natutulungan, unti-unting nagbabago ang tingin. Pero alam niya na hindi pa tapos ang laban. Dahil sa anino ng nakaraan, laging may mga taong maghahanap ng dahilan para husgahan siya. Sa kabila ng takot ng marami, hindi inasahan ni Julius na may isang taong yayakapin ang buong pagkatao niya. Si Teresa, isang simpleng babae, walang alam sa lihim na karunungan, ngunit minahal siya ng buo. Hindi nagtagal pinakasalan ni Julius si Teresa. Iniwan niya ang lumang buhay ng pagiging isang mambabarang upang magsimula ng panibago. Sa maliit na bahay sa gilid ng bayan, namuhay ng masaya at simple. Julius, magiging tatay ka na. Napatitig si Julius sa asawa. Hindi siya makapaniwala. May halong takot at saya. Teka, totoo ba yan? Tumango si Teresa. Niyakap niya si Julius ng maigpit. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bumabagabag sa kanya. Alam niyang kailangang ipasa ang bertud sa susunod na henerasyon, pero hindi niya gustong ipamana sa anak. Ayaw niya na lumaki ito na may pasa ng sumpa ng lahi. Sa halip na isipan niyang ipasa ang kakayahan sa nakababatang kapatid, si Mikmik. Hindi ito kasing tapang niya, pero nasa dugo din ito ang kakayahan. Mahal, kailangan mo rin bang ipasa yung kakayahan mo sa anak natin? Natatakot ako para sa kanya eh. Hindi, mahal ko. Ayoko matulad siya sa akin. Kung ganun, paano ang bertud? Paano kapag kailangan mo yan? Ibibigay ko sa nakababatang kapatid. Kay Mikmik? Tama ka, kay Mikmik. Gusto kong kausapin siya bukas. Kailangan malaman niya ang tungkol sa bertud. Ngunit bago pa man magkaroon ng pagkakataon na makausap ang kapatid, malagim na balita ang natanggap. May kumatok sa kanilang tahanan, isang babae. Nang pagbuksan, pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Si Jessa, ang dating kasintahan ni Mikmik. Kuya, si Mikmik po. Patay na. Pinagbagsakan ng langit at lupa si Julius sa narinig. Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinatay siya, kuya. Pinatay siya eh. Hindi normal na tao yung pumatay sa kanya. Nang marinig ito ni Julius, napalitan ng galit ang nararamdaman. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari. Tinambangan kami sa palayan, kuya bago makauwi. Hindi ako pinabayaan ni Mikmik eh. Kaso, hindi niya kaya eh. Nanginginig ang kamay ni Julius. Noon iniiwasan niya ang bertud na gamitin sa paghihiganti. Ngunit ngayon, isang bahagi sa sarili ang gustong maghiganti sa nilalang na pumatay sa kanyang kapatid. Sabihin mo sa akin, sino ang pinaghihinalaan mong gumawa? Wala akong alam, kuya. Basta hindi normal na tao yun eh. Pulang-pula yung mga mata niya eh. Tapos, ang haba ng mga kuko eh. Ang tinalikurang buhay, pilit siyang ibinabalik.
Nang gabing iyon bumalik si Julius sa dating buhay, hindi bilang isang mambabarang na kinakatakutan, ngunit bilang isang tao na handang ipagigante ang kapatid. Hindi kita titigilan kahit saan sulok ka magtago. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muli niyang tinawag ang mga alaga. Libong insekto ang dumating sa kanya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang itsura ng kapatid. Kung paano ito ngumiti, kung kailan huling nasilayan. Buo na ang pagpapasya ni Julius. Kinabukasan ay hahanapin na ang salarin. Kaso nga lang, pagsapit ng umaga isang nakakagimbal na balita ang dumating. Patay na si Jessa. Walang saksi. Walang palatandaan kung sino ang pumatay. Natagpuan ang katawan sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi nagkataon ng lahat ng bagay na ito. May gustong umubos sa lahi namin. Pinakalma ang sarili. Inisip ang susunod na hakbang. Ngunit bago pa siya makakilos, isa pang dagok ang dumating. Natagpo ang patay ang mahal na asawa sa gilid ng ilog. Kasalukuyan itong papunta sa tahanan ng mga magulang. Doon biniktima ng nilalang ang bata sa sinapupunan kasama sa namatay. Napasigaw na lamang si Julio sa sakit na nararamdaman. Wala nang natira sa kanya. Ang kapatid, ang asawa, ang anak na hindi man lang nasilayan. Lahat ng ito ay patay na. Sa araw ng libing ni Teresa, wala kahit isang luha ang lumabas mula kay Julius. Lahat ng lungkot niya, napalitan ng isang bagay na mas malalim, matinding galit, matinding paghihiganti. Tahimik siyang nakatayo sa harapan ng puntod ng asawa. Hawak-hawak sa bulsa ang maliit na botelya. Sa loob nito ay isang patak ng dugo. Isang paalala na hindi siya ordinaryong tao. Lumapit sa kanya ang isang matandang albularyo sa kanilang bayan. Julius, alam ko ang nararamdaman mo, pati na rin ang nasa isipan mo. Huwag kang magpapadala sa galit. Kung babalikan mo ang dating buhay, lalong-lalo kang maliligaw. Huwag kang mag-alala, Manong. Wala naman akong babalikan. Julius, may kapalit ang paghihiganti. Alam ko at handa akong pagbayaran kung ano man ang kapalit. Mabigyan ko lang ng hustisyang kamatayan ng mga mahal ko sa buhay. Pagsapit ng gabi, nagsagawa na ng ritual si Julius. Ginilitan ang sariling kamay. Ipinatak ang dugo sa lupa. Tinawag ang lahat ng alaga. Iba't ibang uri ng insekto ang dumating. Lahat kayo, hanapin niyo kung sinong pumatay sa mga mahal ko sa buhay. Ngayon din! Nang gabing yun, pinakita ni Julius ang tunay na lakas ng isang mambabarang. Kalaunan, nakilala ang salarin. Walang iba kung hindi si Leo. Alam ni Julius na kung susuguri niya ng harapan si Leo, hindi niya ito matatalo. Hindi ordinaryong matanda si Leo. May lahing kiwig, may dugong bawo, isang nilalang na napapabilang sa lahi ng mga aswang. Kaya naman ibang pamamaraan ang gagamitin ni Julius. Gusto niyang pahirapan ang kalaban hanggang sa ito na mismo ang kusang sumuko. Nagsimula na ng ritual si Julius. Sa loob ng pentagramo, hawak-hawak niya ang isang bao. Muling sinugatan ng kamay, ipinatak ang dugo. Kasabay nito sa gilid ni Julius, may bungo ng tao. Inilagay niya ang bungo sa ibabaw ng bao na may dugo. Nagsambit ng mga orasyon. Binulong ang pangalan ni Leo. Nang gabing iyon, naglakad si Julius papunta sa kabundukan. Ito ang pinakamalakas na proseso ng isang mambabarang.
Inilagay ang bao at bungo ng tao sa kaloob-looban ng kuweba kung saan walang makakatagpo. Kahit anong gawin mo, Mang Leo, hinding-hindi mo matatakasan ang prosesong ginawa ko. Nang gabing ito, habang maimbing na natutulog si Leo, biglang nagising ang matanda. Nakaramdam na merong pumasok sa kanyang katawan. Hindi ito pinansin ng una. Nagsimula sa simpleng pagkagutom ang nararamdaman ni Leo. Kahit anong pagkain ay hindi nawawala ang pagkagutom. Parang laging walang laman ang tiyan. Bakit parang hindi ako nabubusog? Ano bang nangyayari sa akin? Pinagmamasdan lang ni Julius ang nangyayari kay Leo. Nakatago lamang siya sa malayong lugar habang tinitignan ang pagdurusa nito. Muling kumain si Leo. Ilang minuto ang nakalipas ay sinusuka lamang ang lahat ng pinapasok sa bibig. Laking gulat ni Leo, hindi na pagkain ang lumabas. Itim na likido at iba't ibang uri ng insekto. Anong nangyayari sa akin? Sinong nambarang sa akin? Aray ko! Ano bang nangyayari? Dumapa siya sa lupa. Nangingisay sa matinding hapdi. Gumuguhit mula sa sikmura papunta sa kanyang lalamunan. Isang nilalang ang gustong lumabas sa katawan, pero hindi niya mailabas. Dahan-dahang nagbabago ang itsura ni Leo. Namumutla. Lumalalim ang mga mata. Humahaba ang kuko ng kusa. Lumalabas ang katangian ng pagiging aswang. Ginigising ni Julius ang sumpa sa kanyang katawan. Nang sumunod na gabi, hindi na natiis ni Leo ang gutom. Hindi na lamang normal na pagkain ang nais niya. Nagugutom siya sa laman ng tao. Nagugutom siya sa dugo. Hindi pwede. Hindi ako pwede maging ganito. Hindi ko mapanlabanan. Tuwang-tuwa si Leo habang pinagmamasdan niya ang nangyayari kay Julius. Nasa labas ito ng bakuran. Pilit na pinanlalabanan ang sarili. Namimilipit hanggang sa nakaamoy ng sariwang dugo. Sa bandang unahan ay may isang lalaking naglalakad. Ordinaryong tao lamang ito. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Leo. Walang awang pinatay ang lalaki. Winakwak ang tiyan. Kinain ang laman. Sa unang pagkakataon, napawi ang kanyang gutom. Ang buong akala ni Leo ay magiging maayos na ang lahat. Kaso muling bumaliktad ang sikmura. Mas lumala ang sakit na nararamdaman. May kung anong gumagalaw sa loob na parang gustong lumabas sa kanyang katawan. Muli siyang nagsuka ng itim na likido at iba't ibang uri ng insekto. Labis ang gutom na nararamdaman. Kaso nga lang sa bawat pagkain niya ng laman, kasabay nito ang pagpapahirap na sakit na nararamdaman. Hindi alam ni Leo kung anong gagawin. Uunahin ba ang gutom o titiisin ito dahil sa hirap na nararamdaman sa bawat pagdampi ng dugo at balat sa kanyang bibig? Malala ang ginawang sumpa ni Julius. Wala kang ibang pagpipilian kung hindi ang magdusa. Lumipas pa ang ilang araw. Halos wala nang natitirang lakas si Leo. Wala na rin siyang ibang ginawa kung hindi magtago sa madilim na sulok. Umiiwas sa mga tao dahil siguradong aatakihin niya ang lahat ng ito. Tumakbo sa gitna ng kagubatan si Leo hanggang sa nakita niya ang figura ng isang lalaki. Kumusta ka, Manong Leo? Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto sanang magsalita ng matanda. Kaso nga lang tanging pag-angil ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na kontrolado ang buong katawan. Ang hirap, di ba? Nagugutom ka. Pero kapag kumain ka naman, nakakaramdam ka ng parusa.
Hindi mo alam kung anong uunahin. Ang pagkahayok sa pagkain o iwasan ang parusa. Sinira mo ang buhay ko nang patayin mo ang aking pamilya. Ngayon magbayad ka. Ayaw kitang patayin ng mabilisan eh. Gusto kong magdusa ka at ikaw mismo ang kumitil sa sarili mong buhay. Itinaas ni Julius ang kamay. Kasabay nito ay naramdaman ni Leo sa sikmura. May nagwawalang mga nilalang. Napahandusay siya sa lupa. Gumugulong sa sakit na nararamdaman. Sige, magdusa ka. Mahirapan ka. Yan ang tamang mangyari sa'yo. Dahan-dahang naglakad si Julius papalapit sa kanya. Ano, Leo? Mas mabuting mamatay ka na lang, hindi ba? Sige na, patayin mo ang sarili mo. Tumakbo si Leo papasok ng kagubatan. Hinayaan naman ito ni Julius. Tuwang-tuwa na nahihirapan si Leo. Ilang araw ang lumipas. Nasa loob lang ng kagubatan si Leo. Butot balat na lamang ang katawan. Ang kanyang gutom ay hindi pa rin nawawala. Kahit ang pagkain ng karne ng hayop, ganun pa rin ang nangyayari. Sa bawat paghigop ng dugo, sa bawat pagkain ng laman, kasabay niyan ang parusang nararamdaman. Nawawala na ng pag-asa si Leo. Nanginginig na hinawakan ng muka. Ang dating matikas at makapangyarihang katawan na nagmumula sa lahing aswang, nawala na. Naaagnas na ang mukha ni Leo, maging ang buong katawan. Wala siyang kawala sa sumpa na ginawa ni Julius. Kahit anong gawin niya, iisa lamang ang pupuntahan. Kamatayan sa sariling kamay. Laking gulat ni Leo nang makita niya si Julius. Sa bawat paghihirap niya, nakasunod lamang ito sa kanya. Binabantayan siya. Inaantay kung kailan magpapakamatay. Marahang inabot ni Julius ang matulis na bagakay kay Leo. Sige na, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magpakamatay ka namang, Leo. Yan ay kabayaran sa walang awa mong pagpatay sa aking mga mahal sa buhay. Napapikit si Manong Leo. Itinusok ang bagakay sa sariling puso. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Matapos naman ang kaganapang iyon, nakatitig lang si Julius sa katawan ni Mang Leo. Blanko ang muka. Walang kahit anong reaksyon. Hindi siya nakaramdam ng kaligayahan. Hindi nakaramdam ng ginhawa sa paghiganti. Patuloy na nangungulila sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Julius. Ano ang silbi ng buhay niya ngayong nakapaghiganti at wala na ang mahal sa buhay? Mula pagkabata, ito ang kinakatakutan. Gamitin ang lakas ng pambabarang upang kumitil ng buhay ng ibang tao. Ninais niyang baguhin ang tingin sa kanila, kaya piniling maging manggagamot. Kaso nga lang, hindi pinalad ng pagkakataon. Patuloy siyang ibinabalik ng sumpa sa marahas na pamumuhay. Habang nakaupo ay pinagmasdan niya ang kalangitan. Hindi alam kung gaano na siya katagal na binalot ng dilim at galit. Punong-puno ng paghiganti ang puso. Mahabang panahon na pala ang lumipas. Kinabukasan, pagputok ng liwanag, dinala niya ang lahat ng kagamitan. Lahat ng gamit ng mga ninuno pati na rin ng lolo. Umakyat sa kabundukan. Maging ang bungo at baon na ginamit niya kay Leo, kinuha ni Julius. Inilibing sa pinakagitna ng gubat. Iwinaksi ang lahat ng kalaman. Tama na. Hindi ko na kailangan ng lahat ng bagay na ito. Umalis siya sa lugar. Iniwan ang lahat ng gamit. Nilisan din ang baryo. Iniwan ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang sigaw ng paghiganti
Ang pait ng pangungulila. Wala siyang ibang dala kung hindi ang kanyang sarili. Ilang buwan siyang nagpalipat-lipat ng lugar hanggang sa marating ang isang malayong bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nanirahan si Julius sa maliit na bukirin. Sa halip na gumamit ng sumpa o insekto sa panggagamot, inaral niyang mabuti ang paggamit ng halamang gamot at tradisyonal na lunas. Tinulungan siya ng isang matandang albularyo, si Kapidel, na itinuring siya na parang kapamilya. Kapidel, alam mo na ang buong storya ko. Gusto ko pong magbago. Isang bagay lang ang naiwan sa aking puso. Gusto ko manggamot ng tao. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang gumamit ng iba't ibang halamang gamot. Unti-unti siyang nakilala bilang mahusay na manggagamot na gumagamit ng mga tradisyonal na pamamaraan. Wala nang takot sa kanyang pangalan. Sa halip ang mga taong lumalapit ay hindi para humingi ng sumpa, kung hindi para humingi ng lunas. Lumipas ang maraming taon. Nakilala niya si Aling Marta. Mabait na byuda, may isang anak na lalaki na si Emil. Dahil sa pagiging malapit, naging tunay na ama si Julius kay Emil. Tinuruan niya ito ng lahat ng nalalaman tungkol sa panggagamot. Palagi mong tatandaan, Emil, hindi kailangan ng kapalit sa pagtulong sa mga tao. Ang pinakamahalagang gantimpala, mapagaling sila at makita ang kaligayahan sa kanilang muka. Sa bagong buhay, natagpuan ni Julius ang kapayapaan. Masalimuot, masakit, madilim man ang nakaraan. Hindi nagpatalo si Julius. Patuloy niyang ginampanan ang pangako sa kanyang tatay. Babaguhin ang paningin ng mga tao sa kanila. Natupad naman ito ni Julius. Isa na siyang manggagamot na gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan, kinagiliwan at minahal ng taong bayan. Grabe tong kwento na to mga kabayan. Isa to sa pinakamasakit na storya na nanarrate ko. Pero parang yun din kasi yung tadhana eh. Talagang hindi niya pwedeng pagsamahin yung kaalaman niya sa pambabarang para tumulong sa ibang tao. Kaya yung panahon na mismo yung gumawa ng paraan para alisin sa kanya. Inilipat siya sa pagiging herbularyo o mas kilala sa manggagamot na gumagamit ng mga herbal na medisina. Anong masasabi niyo sa kwento niya mga kabayan? Huwag kayo mahiya na mag-comment, ibahagi ang inyong opinyon.